Kausapin natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary Rex, magandang morning. Si Katunying po ito. Katunying, magandang umaga rin sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Opo, bago ang lahat, gusto ko lang po kayong batiin ng congratulations dahil kayo pala ang number 1 sa mga cabinet members na pinagkakatiwalaan ayon sa survey po ng Tangere. Nagbubunga ang hindi nyo pag-uwi. Puro kayo sa trabaho, kayo ng trabaho. Well, Katunying, ako naman, nagpapasalamat tayo, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na naniniwala sa departamento. Yan naman ay refleksyon ng effort ng buong departamento, ng buong DSWD, the 40,000 strong team ng DSWD yan. Nagkataon lang ako lang siguro yung muka, pero yung effort talaga, yung 40 mil namin na mga kasamahan dito sa departamento. Opo, binabati rin natin ang mga taga-DSWD na ngayon po ay mabigat na naman ang inyong trabaho sapagkat isa sa mga tungkulin nyo ngayon ay magbigay ng ayuda. Magkano po uli itong ayuda na to para po sa uplift assistance sa Secretary? So, ang total na magiging halaga nito pag natapos to for the next months ay 55 billion pesos. Mm-hmm. Pero kung gusto nyo, unahan ko na. Sige po. Isa-isahin ko na. Kasi medyo madetalye to Opo. May 3 pangkat. Mm-mm. Yung unang pangkat, yan yung mga 4-piece at walang gutom yung food stamps ng mga benepisyaryo natin. 3.5 million na kabahayan yan o households. Okay. Sila lahat, makakatanggap sila ng 2,000 pesos pero isang beses lang. Mm-mm. Ibig sabihin, sa next 6 months, one time lang sila makakatanggap nitong buwan ng July. Tapos, pero yung regular nila na ayuda, yung regular nila na tulong, yung Yes. cash transfer nila, tuloy-tuloy naman yon. Okay po. Pero ang kakaiba dito, yung Group 2 at Group 3, yung pangkat 2 naman, kasi meron kasi tayong mga halos 2.5 million na mga kababayan na mahirap pero hindi bahagi ng peace kasi wala silang mga anak na nag-qualify, diba? Opo. Tapos, pangalawa, meron din tayong tinatawag Year 4. Ito na yon, Katunying, yung marami nagsasabi na, oo, hindi na ako nasa poverty line, pero konti lang, isang hakbang lang. isang pangyayari, balik na naman ako sa kahirapan. Yes. Lahat-lahat tong grupo na to, 2.5 million na kabahayan to, at ang plano ng Pangulo natin dito ay tig to 2,000 pesos kada buwan mula July hanggang December. So for a total of 12,000 yun, ano? Correct. July, August, September, October. Tama. 12,000. Binigyan ko lang, Katunying. Opo. Ayaw ko magkamali. No problem. Sige po. Okay po. Tapos, yung last group, ito, napaka-importante rin ito bago to. 1.5 million na low-wage earners. Ibig sabihin, ito naman yung mga kumikita ng mga sa talaan ng SSS, mga 20,000 pababa, pero hirap pa rin. Siyempre, mababa ang kinikita. Sa talaan ng SSS, kumuha tayo ng 1.5 million na ganitong klaseng mga kababayan natin. So, ang suma total nito ay yung pangatlong pangkat makakatanggap rin ng 2,000 pesos kada buwan mula July hanggang December. Teka muna, interesado ako doon yung sinasabi niyong mababa kita na nakalista sa SSS. Ano, at 20,000 and below, ano ibig sabihin? Yun yung mga minimum wage earners? Actually, Katunying, yes, and yung some more. Meron pang konti, yung mas nakaangat lang ng konting konti. Pero Katunying, kasi ito nga yung Group 2 at Group 3, kung tatawagin natin, yan na yung tinatanong lagi, paano kami? Ito na yung near poor, kung tawagin. Kumikita, nagtatrabaho, pero kulang ang kinikita. Itong dalawang grupo na to, isang yung Group 2 nga, sabi ko 2.5 million, yung Group 3, 1.5 million, sila yung mas malaking bahagi nitong magiging uplift assistance natin. So kumbaga, Katunying, there's something in it for everyone. Opo. So, ang susunod na tanong ko po, diyan, paano ibibigay? Kasi alam nyo naman yung pila nung araw, nako, nanang ko po. Lagi na lang problema yan. Go ahead po. Iba-ibahin natin. Yung Group 1, dahil may mga ATM na yan, i-deposit na yan next week. Kasi one time na 2,000 lang yan. Next week na kagad, ha? Tapos na. Walang kahirap-hirap. Yung Group 3, meron silang benefits deposit account. May mga ATM rin yan. Sabihin, kasi nakakakuha sila ng benepisyo sa SSS. So, ang gagawin natin sa pakipagtulungan sa SSS, i-deposit na rin lang natin diretso yan. So,
tapos na yan by next week rin. Tapos kada buwan, titignan na lang nila sa ATM nila, nandun na. Ang ATM na tinutukoy ko, yung kung saan ng SSS dinideposit yung mga claims nila kung nagki-claim sila. Yes. Okay, yung pangatlong pangkat, dahil katunying, hinango ito, by the way, tatanong na naman pala saan galing yung listahan. Opo. So sabi ko nga, yung pangatlo galing sa SSS, yung group 2, galing doon sa tinatawag na Community-Based Monitoring System ng PSA. Di ba? Yung PSA, noong 2023, nag-survey sila ng mga kabahayan, doon natin hinango yun. Sila nagbigay sa amin ng listahan. Ngayon yan, Katunying, dahil first time yan makakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. First time. Opo. Ibig sabihin gusto muna natin i-validate. So, Katunying, yung kauna-unahan, wala ang gagamitin. Yung group 2 to, ano? Yung group 2. Oo, yung group 2. Kasi bago yan eh. Punta sila doon kasi kailangan namin suriin na kasi gusto namin malaman totoong tao ba to, buhay pa ba to, 'di ba? Pero pagkakuha niya ng first 2,000 niya na manual, doon na mismo bibigay niya sa amin yung GCash account niya. Tapos sa susunod na 5 months sa GCash na namin i-deposit. Ayun, hindi buwan-buwan kailangan silang makatagpo ng personal ang mga taga DSWD. Yes, kaya nga one time lang yung manual kasi kailangan namin malaman muna buhay ka ba. Opo. Diba? Pangalawa, akin na yung GCash account mo. Kailangan ko i-validate na kung ikaw si Katunying, sabi mo sa akin yung GCash account mo para next month, siguradong sa'yo mapupunta. Wala na. Yun actually ang solusyon doon sa problema natin ng mga nakaraan. Kailangan lang malaman mong mga totoong tao itong mga to. Correct, Katunying. Sabi ko nga, ayaw ng Pangulo natin yung manual eh. Pero siyempre gusto rin ng Pangulo natin na iingatan yung pera. Kasi kung matandaan nyo, nagkaroon ng issue yan nung nadatnan ko sa DSWD. Yung last administration sa DSWD, social amelioration, tandaan nyo. Dahil hindi makalabas yung mga tao, pero nung time na yun, ibang-iba hindi makalabas, diniposit sa Palawan, USSC, mga service provider, tapos nung dulo na tuklasan, hindi na nila number yon. Wala na yung mga taong yon. So may malaking halaga na natulog sa mga bank account ng mga taong hindi na buhay. Kasi maaari nga na may record tayo, pero hindi ka naman buhay na tao. Nabawi ba yun? Nabawi ba yun? Nabawi yun, Katunying. Katunying, in fairness, nagkaroon kasi ng audit finding yun, nabawi naman yun, nabalik yun. Opo, okay, last. Pero ang pangit doon, Katunying, natulog yung pera. Opo. Okay, paano po yung nakikinig sa atin ngayon na may SSS member din, yung sa pangatlong grupo tinutukoy ka, yung pangatlong SSS members din po sila at tinuturing din nila yung sarili nila na mababa ang kita pero wala sa listahan. Paano 'yon? Katunying, kasi kami, siyempre, hindi naman kami pwede magdesisyon on their behalf. Humango kami ng listahan galing na sa SSS. So, Katunying, at this point in time, buo na yung listahan galing sa SSS. I-deposit na lang nga namin next week. So, ako naman, sa aking pananalig, na pinag-aralan to ng SSS, Katunying, kung malalaman mo lang yung pinagdaanan namin dito ng SSS at ng PSA, 2 o 3 buwan na pagpaplano rin ang ginawa dito, pagkakagilap ng mga pangalan. So ulitin ko, yung pangatlong pangkat, yan yung mga low-wage earners na dinetermine ng SSS. Ang may minimum salary credit siya ng mga 20,000, ganyan yung kinikita niya pababa. Nag-deposit siya, nag-contribute siya sa SSS once in the last year. Hindi naman pwede yung hindi active, diba? Hindi active. Active. So once man lang in the last year, isang beses lang. At pangatlo, meron kang deposit account sa record nila. Ibig sabihin, meron kang may benefits ka ng kinuha sa SSS. Kaya meron kang ATM record sa kanila, may land bank account. Yes, Okay, last na lang. Pasensya na kayo at pang isang oras yata itong usapan na to Sayang very technical Opo. Okay, 3 grupo. Wala bang pang-4 na grupo? Paano yung mga mas mataas ng 20,000 ang kita pero inaabot din ng kagipitan? Baka naman meron kayong yung mga tinatawag nating middle class na laging nagrereklamo na napag-iiwanan. Opo. Kasi itong lower middle class na to lower, sila yun nasa ilalim ng middle class. Kasi may malaki yung spectrum kasi malaki yung band ng middle class. So inuna muna natin yung mga nasa ilalim. Sa ilalim yung mga nasa boundary. Yes, boundary. Opo. Pero Katunying,
Dito sa programa to, ang layunin natin maprotektahan ang 7.5 million na kabahayan. Opo. Inuna natin to kasi sila yung pinaka-vulnerable. Sa pagsusuri ng PIDS, si Professor Toots Albert, PIDS, alam mo yun, may Opo. tank ng gobyerno, di ba? Opo. Sabi nila, pag wala tayong gagawin, halimbawa, hindi tayo kikilos, halos 1.2 million na mga Pilipino ang lalong hihirap or babagsak sa kahirapan. Kaya tinarget natin tong sektor na to kasi gusto natin pag natapos tong energy emergency na to, hindi lalala yung poverty levels natin at yung mga napaangat na natin, yung mga nalabas na natin sa poverty line, yun yung near poor kung tawagin, maski pa paano, napangalagaan sila. Opo. Kasi sayang, nakatakas na sa kahirapan, biglang dahil lang dito sa energy emergency na to, babalik sila ulit. Pero katuning may Opo. nahahagip rin na konting middle class dito ayon sa pag-aaral. Hindi man marami, pero sila yun nasa ilalim ng middle class na spectrum. Nako. Secretary Rex, maraming salamat po sa oras. Kay Secretary Banoy ko na naman itatanong yung iba, yung sa mga transport. Katuning, mabanggit ko lang, ito pala, halos 10% ng middle class Opo. ang kasama dito sa programa na to sa pag-aaral. 10%. Opo. Ito yung data na galing sa PIDS mismo. Mamaya may press ko naman, alam ko nandun yung DZRH. Alam kong ikukwento pa to. Sige po, please. Thank you so much. Again, congratulations po, Sec Rex, sa appreciation ng publiko sa inyong ginagawa dyan sa DSWD. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Katuning. Magandang umaga. Magandang umaga po.